Isang malagim na krimen ang yumanig sa payapang lungsod ng Lucena. Sa isang inuupahang bahay, natuklasan ang isang kaldero ng nilaga na may lamang misteryosong karne na hindi inakala ng mga kapitbahay na magmumula sa mga labi ng isang buong pamilyang brutal na pinaslang. Nang lumaon, ibinunyag ng pulisya na ang salarin ay isang lalaking may matinding obsesyon sa panganay na anak na babae ng pamilya at ang tinanggihang pag-ibig nito ay nauwi sa isang nakamamatay na paghihiganti. Ngunit sino nga ba ang lalaking ito at anong madidilim na lihim pa ang kanyang itinatago? Mainit ang hapon sa Lucena. Ang kulay kahel na kalangitan ay hudyat na malapit nang lumubog ang araw sa likod ng mga burol ng Quezon. Sa isang simpleng bahay na inuupahan sa isang medyo mataong barangay, ang pamilya de la Cruz ay nagkakatipon sa kanilang sala. Hindi malaki ang bahay, ngunit ang init ng samahan ay ramdam na ramdam sa bawat halakhak at masayang kwentuhan na pumupuno sa bawat sulok nito. Si Mang Roberto, ang padre de pamilya na malapit ng mag-50, ay nakaupo sa isang silyang yantok habang nagbabasa ng dyaryo. Paminsan-minsan, humihigop siya mula sa kanyang tasa ng kapeng umuusok pa. Payapa ang kanyang mukha, na parabang ang bigat ng araw-araw na pagkayod ay pansamantalang napapawi sa simpleng sandaling iyon kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang tabi, abala naman si Aling Elena sa paghahanda ng mainit na tsaa para sa mga anak na katatapos lang mag-aral. Sa isang sulok, nakaupo sa sahig si Clara. Ang 22 taong gulang na dalaga ay kararating lang mula sa Maynila matapos makapagtapos ng kolehiyo. Siya ang itinuturing na yaman at karangalan ng pamilya. Hindi lamang dahil sa kanyang malumanay na ganda, kundi dahil na rin sa kanyang talino na hinahangaan ng marami. Ang kanyang ngiti ay laging nakahanda, ang kanyang mga mata ay may taglay na kapayapaan, at ang kanyang pananalita ay laging magalang. Hindi katakataka na maraming kalalakihan ang sumusubok na makuha ang kanyang pansin. Clara, anak, mamayang gabi huwag mong kalimutang tulungan akong gumawa ng puto, ha? Sabi ni Aling Elena habang nagsasalin ng tsaa. Naman po, Nay, sagot ni Clara na may ngiti sa labi. Para bukas sa meeting ng barangay, siguradong ubos agad ang tinda natin. Si Rico, ang pangalawang anak na 17 taong gulang, ay bahagyang umismid. Kinakalikot niya ang kanyang lumang gitara, sinusubukang tugtugin ang isang akordeng hindi niya makuha-kuha. Naku, Nay, kahit hindi masarap yang puto mo, siguradong ubos yan. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil lagi mong dinadagdagan ang hiwa para sa mga suki mo, biro niya sabay tawa. Si Mia, ang pangatlong anak na nasa high school pa lamang, ay agad siyang sinamaan ng tingin. Kuya Rico, wag mo ngang asarin si nanay. Kung masarap ang puto niya, dahil masarap talaga. Lahat ng tao gusto yun. Diba, Ate Clara? Marahang tinapik ni Clara ang balikat ng kapatid. Tama si Mia. Naiinggit ka lang kasi laging mabenta ang gawa ni nanay. Si Dino, ang bunsong 6 na taong gulang, ay tumatakbo-takbo sa sala habang hawak ang kanyang laruang kotse. Ang kanyang maliliit na tawa ang lalong nagbibigay buhay sa buong kabahayan. Sa isang tumba-tumba, si Lola Sean, ina ni Mang Roberto, ay nakangiti lamang habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Paminsan-minsan, sumasabat siya sa usapan gamit ang kanyang mahinang boses na puno ng pagmamahal. Mula sa labas, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Angelus. Isinara ni Mang Roberto ang kanyang dyaryo at tumayo. O siya, magdasal muna tayo. Huwag nang paabutin ng dilim. Nagmadali ang mga bata na maghanda. Kahit si Rico ay napilitang itigil ang paggigitara. Saglit na naging napakapayapa ng bahay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang pares ng mga matang hindi pamilyar na nagmamasid mula sa malayo. Sa kabilang panig ng eskinita, isang lalaki ang nakatayo sa likod ng malaking puno ng akasya. Matikas ang kanyang tindig, maayos ang pananamit, at sa unang tingin, ordinaryo lamang ang kanyang mukha. Subalit, ang talim ng kanyang titig ay nakapako sa bahay ng mga De La Cruz, puno ng matinding interes. Hindi siya nagsasalita, hindi gumagalaw, nagmamasid lamang. Ang lalaking iyon ay si EUC. Armando Reyes, isang batang forensic doctor na laging pinagkakatiwalaan ng pulisya sa paghawak ng mga kaso ng misteryosong pagkamatay. Sa panlabas, mukha siyang kagalang-galang at matalino. Ngunit sa loob niya ay nagkukubli ang isang madilim na lihim. Matagal na siyang may pagtingin kay Clara.
Para kay Armando, ang dalaga ay hindi lamang isang magandang babae, siya ay isang bagay na dapat niyang angkinin, anuman ang mangyari. Unang beses niyang nakita si Clara isang taon na ang nakalipas sa isang seminar sa isang unibersidad sa Maynila. Ang inosenteng titig ni Clara habang nagsasalita sa entablado ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan. Mula noon, pakiramdam niya ay hindi kumpleto ang kanyang buhay kung wala si Clara. Nang gabing iyon, habang ang pamilya de la Cruz ay tapos ng magdasal at naghahanda na para sa hapunan, si Armando ay nakatayo pa rin sa labas. Hindi niya namalayan na may isang kapitbahay, si Mang Tasyo, na dumaan at pumansin sa kanya. "Iho, sino ho ang hinahanap ninyo? Kanina pa kayo nakatayo dyan," tanong nito na may bahid ng pagdududa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Armando bago sumagot sa mahinahong boses. "Ay, wala po, tay. May hinihintay lang po akong kaibigan. Dito raw po kami magkikita." Dahan-dahang tumango si Mang Tasyo, kahit mayroon pa ring pagtataka sa kanyang isipan. Nagpatuloy siya sa paglakad. Muling ibinalik ni Armando ang kanyang tingin sa bahay. Sa kanyang mga mata, ang anino ni Clara ay tila napakatotoo. Naisip niya ang sarili na nakaupo sa sala, malugod na tinatanggap ng pamilya de la Cruz. Ngunit ang katotohanan, isa lamang siyang estranghero na nakatayo sa likod ng puno, nagpipigil sa obsesyong unti-unting lumalakas. Sa loob ng bahay, isinara ni Clara ang bintana, walang kamalay-malay na may isang taong masusing nagmamasid sa kanya. Natapos ang gabi sa magaang kwentuhan ng mga bata na nauwi sa pagtulog at sa pagliligpit ni Aling Elena sa hapagkainan. Ang lahat ay tila normal. Na para bang walang anumang dapat ikabahala. Ngunit mula sa sandaling iyon ang anino ni Izzy. Armando ay hindi na kailanman tuluyang lumayo sa paligid ng bahay ng mga de la Cruz. Mayroon na siyang itinakda sa kanyang puso. Kung hindi niya makukuha ang pag-ibig ni Clara sa maayos na paraan, hahanap siya ng ibang paraan. At ang paraang iyon, nang hindi namamalaya ng pamilya de la Cruz, ay dahan-dahan na niyang binubuo. Kinaumagahan, abala ang lahat sa bahay ng pamilya de la Cruz. Naghahanda si Aling Elena ng simpleng almusal, sinangag na may kasamang hiniwang itlog na maalat. Si Dino ay tumatakbo-takbo habang bitbit ang kanyang bag. Si Mia naman ay nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok sa harap ng salamin. Samantala, si Rico ay tila inaantok pa habang humihigop ng mainit na tsaa. Si Clara, gaya ng dati, ay mas maayos na kaysa sa kanyang mga kapatid. Kagagaling niya lang sa pagtulong sa isang kapitbahay na may sakit. Bahagyang pinagpapawisan ang kanyang mukha, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "Nay, mamayang tanghali po, may kaibigan akong dadating galing Maynila. Gusto raw po makipag-usap tungkol sa trabaho. Pwede po ba dito tayo magkita?" tanong niya habang inilalapag ang kanyang maliit na bag sa upuan. Tumango si Aling Elena. "Naman, anak. Hindi man malaki ang bahay natin, pero kung magalang naman ang kaibigan mo, walang problema." Si Mang Roberto, nakalalabas lang mula sa banyo at nagpupunas ng buhok gamit ang maliit na tuwalya, ay sumabat. "Sino ba yung kaibigan mo, Clara?" Ang pangalan po niya ay Armando, tay. Isa po siyang forensic doctor. Naging tagapagsalita po siya sa isang seminar noong nag-aaral pa ako. May alok daw po siyang trabaho sa laboratorio. Dahan-dahang tumango si Mang Roberto, ramdam ang pagmamalaki na ang kanyang panganay ay may koneksyon sa mga taong tinitingala sa lipunan. Mabuti yan. Baka yan na ang maging daan para sa magandang kinabukasan mo. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng tanghali, mas tahimik na ang bahay matapos pumasok sa eskwela sina Rico, Mia at Dino. Si Lola Sean ay nakatulog sa kanyang tumba-tumba. Tanging sina Clara, Aling Elena, at Mang Roberto na lamang ang naiwan, naghihintay sa pagdating ng bisita. Bandang 12:00 ng tanghali, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 30. Maayos ang kanyang pananamit, malinis ang mukha, at matalim ang tingin. Siya si U.C. Armando. May dala siyang isang kahon ng cake at magalang na kumatok sa pinto. Si Clara ang nagbukas. "Tuloy po kayo, doktor," magalang niyang sabi. "Salamat, Clara," sagot ni Armando na may manipis na ngiti. "At pakiusap, Armando na lang ang itawag mo sa akin."
Naging alanganin ang kapaligiran sa sala. Umupo si Armando ng tuwid, pinagmamasdan ang bawat detalye ng silid. Saglit niyang sinulyapan ang larawan ng pamilya de la Cruz na nakasabit sa dingding. Ang kanyang ngiti ay hindi malaman kung anong ibig sabihin na para bang mayroon siyang itinatagong layunin. Salamat po sa pagtanggap sa akin, sabi ni Armando matapos siyang hainan ng tsaan ni Aling Elena. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagpunta ko rito ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Kumunot ang noo ni Mang Roberto. Kung ganoon, ano po ang sadya ninyo, Armando? Inayos ni Armando ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Clara, na nooy nakayuko dahil sa kaba. Nandito po ako para formal na hingin ang kamay ni Clara. Nais ko po siyang maging asawa. Agad na tumahimik ang buong silid. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Napatingin si Aling Elena kay Mang Roberto na may gulat sa mukha. Si Clara naman ay natigilan. Hindi niya inasahan ang mga salitang iyon na lalabas ng ganoon kabilis. Dahan-dahang tumikim si Mang Roberto. Armando, iho, pinahahalagahan namin ang mabuti mong intensyon. Pero sa totoo lang, masyadong biglaan ito. Ngayon pa lang namin kayo unang nakilala. Ngumiti si Armando, ngunit ang ngiting iyon ay pilit. Matagal ko nang kilala si Clara, kahit sa malayo lang. Hinahangaan ko na siya mula pa noong seminar 1 taon na ang nakalipas. Para sa akin, wala nang dahilan para ipagpaliban ito. Nasa tamang edad na ako, may maayos na trabaho, at sigurado akong mapapaligaya ko si Clara. Sinubukang mamagitan ni Aling Elena. Armando, hindi namin sinasabing hindi ka seryoso. Pero si Clara, wala pa siyang nababanggit sa amin tungkol sa anumang relasyon. Kagagraduate niya lang, marami pa siyang iniisip para sa kanyang kinabukasan. Pasensya na, pero hindi pa namin matatanggap ang alok mo. Sa wakas, naglakas loob magsalita si Clara, kahit mahina ang kanyang boses. Armando, nagpapasalamat po ako sa maganda ninyong hangarin. Pero hindi pa po ako handang mag-asawa. Gusto ko pa pong tulungan ang pamilya ko, magtrabaho muna at hanapin ang sarili kong landas. Sana po maintindihan ninyo. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpawi sa ngiti ni Armando. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Saglit siyang natahimik, tinititigan si Clara na para bang sinusubukang basahin ang kanyang isipan. Pagkatapos, tumayo siya. Kung ganoon, aalis na ako. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, lumingon siya muli. Matalim ang kanyang titig, mababa ang kanyang boses, ngunit puno ng diin. Tandaan ninyo, ang bawat pagtanggi ay laging may katumbas na kahihinatnan. Malakas na isinara ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Niyakap ni Aling Elena si Clara na namumutla sa takot. Clara, anak, kilala mo ba talaga ang taong iyon? Tanong ni Aling Elena na maihalong pag-aalala. Hindi po, Nay. Minsan ko lang po siyang nakita sa seminar. Pagkatapos noon, nag-text lang siya tungkol sa trabaho. Hindi ko naman po nire-replyan maliban sa pakikipagkapwa-tao. Napatiimbagang si Mang Roberto. Hindi normal ang taong iyon. Ang huling sinabi niya. Mapanganib. Kailangan nating mag-ingat. Lumipas ang araw na iyon na may kasamang pangamba. Sinubukan ni Clara na pakalmahin ang sarili sa pagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa nakakatakot na titig ni Armando. Sa labas, malayo sa kanilang paningin, nakaupo si Armando sa loob ng kanyang kotse. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kung hindi kita makukuha sa maayos na paraan, sisiguraduhin kong walang sinuman ang makakakuha sa iyo, bulong niya sa sarili. Umalis ang kotse mula sa eskinita. Samantala, sa bahay ng mga De La Cruz, hindi nila namamalayan na kabubukas lang nila ng pinto, patungo sa isang malagim na trahedya. Ang gabi matapos ang tinanggihang pag-alok ng kasal, ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa bahay ng pamilya De La Cruz. Sinusubukan pa rin ni Clara nang umiti sa harap ng kanyang mga kapatid, ngunit sa tuwing maaalala niya ang malamig na titig ni Isi. Armando, nanginginig ang kanyang katawan. Ang huling sinabi ng lalaki, ang bawat pagtanggi ay laging may katumbas na kahihinatnan,
ay naging isang alinggaw na bumabagabag sa kanyang isipan. Sinubukan ni Mang Roberto na pakalmahin ang pamilya. Huwag tayong masyadong matakot. Kakaiba nga ang taong iyon, pero hindi tayo dapat mabuhay sa anino niya. Kung may gawin siyang masama, isumbong natin sa pulis. Tumango si Aling Elena kahit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala. Nag-aalala lang ako kung talagang may gagawin siya. Ang titig niya noon ay hindi titig ng taong marunong tumanggap ng kabiguan. Hindi gaanong nagsasalita si Clara. Nang gabing iyon, nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa labas ng bintana. Mula sa kanyang silid, tanaw niya ang maliit na kalsada sa harap ng kanilang bahay na iniilawan ng isang malamlam na poste. Bigla siyang kinabahan. Na para bang may isang taong nakatayo roon sa dilim. Ngunit nang kumurap siya, wala namang tao sa kalsada. Nang hindi niya namamalayan, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan, si Effie. Armando nga ay nakaupo at pinagmamasdan ang kanilang bahay. Hawak niya ang isang kwadernong may balat na kulay tsokolate. Sa loob nito, pahina-pahina ang puno ng maayos na sulat kamay na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Clara. Si Clara ay akin. Hindi dapat tumanggi si Clara. Magiging asawa ko si Clara sa anumang paraan. Kung hahadlang ang kanyang pamilya, mawawala sila. Isinulat niya iyon habang may manipis na ngiti sa labi, saka isinara ang kwaderno. Mula sa dashboard ng kotse, kinuha niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng gintong singsing na inialok niya kanina. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing at bumulong, isusuot mo pa rin ito, Clara, sa ayaw at sa gusto mo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang bagay ang pamilya de la Cruz. Isang umaga, nang lumabas si Aling Elena para kunin ang mga sinampay, natagpuan niya ang isang patay na ibon sa kanilang terasa. Bastang dugo ang mga balahibo nito. Noong una, inakala niyang nagkataon lang, marahil ay sinakmal ng pusa. Ngunit kinaumagahan, naulit ang parehong pangyayari. Isa pang patay na ibon ang lumitaw sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, may pulang laso na nakapalibot sa liig nito. Roberto, kakaiba ito, parang may sinasadyang naglalagay, sabi ni Aling Elena na namumutla ang mukha. Sinubukan ni Mang Roberto na mag-isip ng malinaw. Baka mga batang pilyo lang, Elena. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit alam ni Clara na hindi ito nagkataon. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinupulot niya ang ibon gamit ang nanginginig na kamay. Sa kanyang puso, sigurado siyang iisang tao lang ang posibleng gumawa nito. Si Armando. Sa eskwelahan, nakaranas din ng kakaibang pangyayari si Rico. May isang lalaking hindi kilala na nakatayo sa labas ng gate, pinagmamasdan siya habang naglalaro ng basketball. Saglit na nagkatitigan sila ni Rico, ngunit mabilis na pumasok ang lalaki sa isang kotse at umalis. Ikinuwento ito ni Rico kay Clara ng hapon. Ate, hindi ko alam kung sino siya, pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang binabantayan niya ako. Nanatiling tahimik si Clara, pinipigilan ang takot na nararamdaman para hindi mahawa ang kapatid. Samantala, si Armando ay lalo pang nalulunod sa sarili niyang mundo. Gabi-gabi, isinusulat niya ang detalyadong plano sa kanyang kwaderno. Sa likod ng maayos niyang sulat kamay, nagkukubli ang isang nakakatakot na obsesyon. Itinala niya ang mga kinagawian ng pamilya de la Cruz, anong oras sila kumakain, anong oras sila natutulog, at kung sino ang karaniwang huling nagsasara ng pinto. Minsan, nagawa niyang makalapit hanggang sa bintana ng silid ni Clara. Mula sa likod ng manipis na kortina, nakita niya ang dalagang nagbabasa ng libro. Hindi na malaya ni Clara na isang peres ng mga matang puno ng obsesyon ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hinawakan ni Armando ang singsing sa kanyang bulsa at pinigil ang hininga, muntik nang kumatok sa bintana. Ngunit umatras siya. Hindi pa ito ang tamang oras, bulong niya. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa Lucena, nakaupo si Armando sa kanyang mesa sa trabaho. Binuksan niya ang isang folder na naglalaman ng mga larawan mula sa autopsy ng isang kasong kriminal na kanyang hinahawakan kasama ang pulisya. Ngunit wala roon ang kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Clara sa kanyang imahinasyon na para bang pinapalitan nito ang mukha ng mga biktima sa mga litrato. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa kakaibang pagnanasang dulot ng hindi makontrol na obsesyon. Kung tatanggihan ako ni Clara, sisiguraduhin kong wala siyang ibang pagpipilian. Mananatili siyang kasama ko. Hindi nila ako mapipigilan. Habang sinasabi iyon, kinuha niya ang isang maliit na scalpel mula sa drawer, tinititigan ang refleksyon ng kanyang mukha sa makintab na talim. Manipis ang kanyang ngiti, madilim ang kanyang mga mata. Sa bahay ng mga De La Cruz, nagising si Clara mula sa masamang panaginip. Napanaginipan niya ang may malamig na kamay na tumatakip sa kanyang bibig, hinihila siya sa kadiliman. Napaupo siya, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang mukha. Mula sa labas ng bintana, lalong lumakas ang tunog ng ulan. Ngunit sa gitna ng ingay na iyon, tila may narinig siyang iba. Isang tunog ng mga yabag na papalayo. Dali-daling isinara ni Clara ang bintana. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang aninong kanyang kinatatakutan ay tunay na nag-aabang sa labas. Sa likod ng bakod ng kanilang bahay, kalilisan lang ni Armando, nag-iwan ng mga bakas ng basang sapatos sa lupa. Sa kanyang isipan, isang desisyon na ang nabubuo. Ang obsesyong ito ay hindi na sapat na idaan sa pagmamanman lamang. Gusto niyang pumasok ng mas malalim, kontrolin ang buhay ni Clara ng buo. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang 6 na buhay sa loob ng bahay na iyon. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa kalangitan ay nagdulot ng mas matinding katahimikan sa bahay ng pamilya De La Cruz. Hinayaang nakabukas ang ilaw sa sala, habang ang mga miyembro ng pamilya ay maagang naghanda para matulog. Si Lola Sean ay nakatulog sa kanyang tumba-tumba, mabigat ngunit regular ang kanyang paghinga. Sina Rico at Dino ay pumasok na sa kanilang silid, kahit si Rico ay nakikinig pa ng musika gamit ang maliit na earphone. Isinara ni Mia ng mahigpit ang kanyang pinto, abala sa pagsusulat sa kanyang diary, bago tuluyang makatulog. Sa pangunahing silid, kalalagay lang ni Mang Roberto ng Quran sa maliit na mesa matapos magbasa ng ilang bersikulo. Lumingon siya sa kanyang asawa. Elena, ewan ko ba, pero hindi maganda ang kutob ko ngayong gabi. Lumingon si Aling Elena habang inaayos ang kumot. Ako rin, Roberto. Simula nang dumating si Armando kahapon, parang may madilim na aninong sumusunod sa bahay na ito. Huminga na lang ng malalim si Mang Roberto. Hinaplos niya ang balikat ng asawa, sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maipagwalang bahala ang pangamba. Sa labas ng bahay, isang anino ang nakatayo sa gitna ng ulan. Isang itim na kapote ang tumatakip sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa obsesyon. Siya si U.C. Armando. Ilang oras na siyang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngayon, dala ang isang malaking bag na puno ng kanyang mga kagamitan, humakbang siya palapit sa pinto. Alam ni Armando ang bawat siwang ng bahay. Alam niya kung anong oras karaniwang nagsasara ng pinto si Mang Roberto. Alam niya kung sino ang pinakamabilis makatulog, at alam niya kung saan itinatago ni Clara ang ekstrang susi. Itinala niya ang lahat sa maliit na kwadernong nakasuksok ngayon sa bulsa ng kanyang kapote. Maingat siyang pumasok sa likurang pinto na hindi pala gaanong nakasara. Bahagyang umingit ang bisagra. Pinigil ni Armando ang kanyang hininga at pumasok sa madilim na kusina. Ang kakaibang amoy ng simpleng tahanan ay tumusok sa kanyang ilong, pinaghalong amoy ng basang kahoy, tirang pagkain at sabong panlaba. Mahigpit ang hawak niya sa isang mahabang kutsilyo. Mabagal ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Ang una niyang biktima ay si Rico. Ang binatilyo ay natutulog na may earphone pa sa tainga. Isang mahinang musika ang tumutunog. Tumayo si Armando sa gilid ng kama, pinagmasdan ang inosenteng mukha na walang kamalay-malay. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Rico at hiniwa ang lig nito. Saglit na pumigla si Rico, ngunit mabilis na nanghina. Kumalat ang dugo sa unan. Patuloy pa ring tumutugtog ang musika, na para bang kinukutya ang katahimikan ng kamatayan. Hindi tumigil si Armando. Naglakad siya patungo sa silid ni Mia. Katutulog lang ng dalagita. Nang buksan ni Armando ang pinto, bahagyang nagising si Mia dahil sa ingit nito. Ate Clara, tawag niya sa mahinang boses. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang kanyang ate, kundi isang estrangherong may mababangis na mata. Sumigaw si Mia,
ngunit mas mabilis ang kamay ni Armando na tinakpan ang kanyang bibig. Gamit ang parehong kutsilyo, kinitil niya ang buhay ni Mia sa isang iglap. Si Dino, ang bunso na nasa katabing silid, ay nagising dahil sa mahinang ingay. Bumangon siya mula sa kanyang maliit na kama at binuksan ang pinto. "Ate Mia, ano iyon?" tanong niya ng buong inosente. Lumingon si Armando at isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Anong nangyayari, bata?" "Huwag kang matakot," bulong niya sa halos malambing na boses. Ngunit bago pa makatakbo si Dino, muling kumilos ang kutsilyo. Bumagsak ang maliit na katawan ng walang kalaban-laban. Isa-isang namatay ang ilaw ng buhay ng pamilya de la Cruz. Sa sala, nagising si Lola Sean dahil sa tunog ng mga yabag. Ang kanyang malabong mga mata ay nakakita ng isang anino na nakatayo malapit sa kanya. "Sino yan?" "Rico." "Clara," tanong niya ng may pagkalito. Dahan-dahang lumapit si Armando, yumuko sa harap ng matanda. "Huminahon po kayo, Lola. Gagawin ko itong mabilis." Sa loob ng ilang segundo, huminto ang pag-ugoy ng tumba-tumba. Si Mang Roberto, nagising pa, ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa sala. Bumangon siya, kinuha ang isang maliit na flashlight, at binuksan ang pinto ng kanilang silid. Ang tanawin na kanyang nakita ay nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Isang anino ng lalaking nakaitim na kapote ang nakatayo, hawak ang isang kutsilyong bas ng dugo. "Armando!" sigaw niya. Si Aling Elena, na lumabas sa likod ng kanyang asawa, ay napahawak sa bibig upang pigilan ang pagsigaw. Nakita niya ang mga nagkalat na katawan ng kanyang mga anak. Gumuho ang kanyang mundo. Sinubukang lumaban ni Mang Roberto. Kinuha niya ang isang silyang kahoy at inihampas ito. Ngunit mas handa si Armando. Sa isang mabilis na kilos, itinarak niya ang kutsilyo sa dibdib ni Mang Roberto. Bumagsak ang padre de pamilya. Dumaloy ang dugo sa sahig ng kanilang simpleng tahanan. "Huwag! Huwag!" humagulhol si Aling Elena. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa likurang pinto, ngunit nahablot ni Armando ang kanyang buhok at ibinagsak siya sa sahig. Isang malamig na hiwa ang tumapos sa huling hininga ni Aling Elena. Tanging si Clara na lang ang natira. Tumakbo siya palabas ng kanyang silid matapos marinig ang sigaw ng kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang buong pamilya na wala ng buhay. Bumuhos ang kanyang mga luha, nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit sinubukan pa rin niyang labanan ang takot. "Bakit mo ginawa to, Armando?" sigaw niya, basag ang boses. Matagal siyang tinitigan ni Armando bago dahan-dahang lumapit. "Dahil tinanggihan mo ang pag-ibig ko. Dahil hinarangan ng pamilya mo ang daan natin. Kung wala na sila, ako na lang ang mayroon ka." Umatras si Clara, dumikit ang likod sa pader. Naghanap ang kanyang mga kamay ng anumang pwedeng ipanlaban. Ngunit walang mahawakan. Patuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. "Baliw ka. Hindi ka tao." Ngumiti si Armando. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang gintong singsing na inialok niya noon. "Isusuot mo pa rin ang singsing na ito, Clara. Wala nang sinumang makakatanggi." Sumigaw si Clara. Ang sigaw na iyon ay tumago sa malakas na ulan sa labas. Ngunit walang dumating para tumulong. Nang gabing iyon, ang bahay ng pamilya de la Cruz ay naging isang dagat ng dugo. Kalmadong sinimulan ni Armando na kalagkarin ang mga katawan patungo sa kusina. Isang madilim na desisyon na ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lang sila dapat mamatay, dapat silang maging pag-aari niya ng buo. Kinaumagahan sa Lucena ay tila walang pinagkaiba sa karaniwang araw. Dahan-dahang sumikat ang araw sa silangan. Ang boses ng mga nagtitinda ng gulay ay umalinggaw sa mga eskinita, at ang amoy ng niluluto ay nagmumula sa mga kusina ng mga bahay. Ngunit sa isang sulok ng lungsod, sa isang simpleng inuupahang bahay, isang nakabibinging katahimikan ang nanatili ng mas matagal kaysa sa dati. Ang pinakamalapit na kapitbahay, si Aling Nena, ay nakaramdam ng pagtataka. Karaniwan, maaga pa lang ay lumalabas na si Aling Elena para magwalis ng bakuran. Si Rico ay madalas na nakikitang papasok sa eskwela na magulo pa ang buhok, at si Mia ay naghihintay ng sundo kasama ang kapatid na si Dino. Ngunit nang umagang iyon, sarado pa rin ang gate, at ang bahay ay tahimik na walang anumang ingay.
Nakapagtataka naman, hindi pa yata gising ang pamilya ni Roberto, bulong ni Aling Nena habang sumisilip sa bakuran. Sinubukan niyang kumatok sa gate. Walang sumasagot. Nang tawagin niya ang pangalan ni Clara ng medyo malakas, nanatiling tahimik. Nagsimulang bumalot sa kanya ang kaba. Tinawag ni Aling Nena ang isa pang kapitbahay, si Mang Berto, para tulungang tingnan ang bahay. Baka naman may sakit silang lahat, sabi ni Mang Berto. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate na hindi pala nakalock. Pumasok sila sa terasa. Isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanilang ilong, isang matapang na amoy na parang pinaghalong lansa ng karne at mga rekado sa kusina. Agad na tinakpan ni Aling Nena ang kanyang ilong. Diyos ko po! Ano nang amoy to, Berto, bulong niya. Kumatok si Mang Berto sa pinto ng bahay. Dahil walang sumasagot, naglakas loob siyang itulak ang kahoy na pinto. Hindi rin ito nakakandado. Pagbukas nito, lalong tumindi ang masangsang na amoy. Magulo ang sala, may nakatumbang upuan, at ang sahig ay puno ng mga tuyong mansa ng kulay kapeng dugo. Napahiyaw si Aling Nena. Dugo yan, Berto. Natigilan si Mang Berto. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang pumasok, sinundan ang mga bakas ng dugo patungo sa kusina. At doon, nasaksihan niya ang isang tanawin na habambuhay na babagabag sa kanya. Isang malaking kaldero ang nasa ibabaw ng kalan na bahagyang mainit pa, may manipis na usok na lumalabas. Naglakas loob si Mang Berto na buksan ang takip nito. Paglabas ng mainit na singaw, napaurong siya. Sa loob ng kaldero, hindi ordinaryong nilaga ang laman. May mga piraso ng karne ng tao na malinaw na nakikita. Mayroon pa ngang isang maliit na daliri na buo pa, na para bang kalalagailang. Diyos ko! Ito! Bangkay to, sigaw ni Mang Berto, nanginginig ang boses. Ang sigaw na iyon ang nag-udyok sa iba pang kapitbahay na magdatingan. Sa loob ng ilang minuto, isang maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon sa bakuran ng bahay. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba naman ay abala sa pagtawag sa pulis. Hindi nagtagal, umalinggaw ang tunog ng sirena. 2 patrol car at isang ambulansya ang huminto sa tapat ng bahay. Agad na inilagay ang police line. Kabilang sa mga dumating na otoridad ay isang opisyal na nagngangalang Major Santos. Kilala siyang istrikto, kagalang-galang at bihirang magpakita ng takot. Ngunit pagpasok niya sa bahay na iyon, bigla siyang namutla. Ang mga katawan ng pamilya de la Cruz ay natagpuan sa iba't ibang sulok ng bahay. May nakahandusay sa silid. May nakasubsob sa sala. Hindi buo ang kanilang mga katawan, may mga nawawalang bahagi. Hinala nila iniluto sa kalderong natagpuan sa kusina. 6 na tao. Buong pamilya, nanginginig na sabi ng isang pulis habang nagtatala. Tinakpan ni Major Santos ang kanyang ilong. Matagal niyang tinitigan ang malaking kaldero bago marahang nagsalita, hindi lang ito pagpatay. Ito ay kalupitan na mahirap isipin. Samantala, ang mga residente sa labas ng police line ay humahagulgol. Hinimatay si Aling Nena matapos malaman na ang mga batang madalas maglaro sa bakuran ng bahay na iyon ay wala ng buhay. At pagkatapos, isang pamilyar na mukha ang dumating, si Ilse. Armando. Nakasuot siya ng kanyang forensic suit, nagkukunwaring isang dalubhasa na tinawag para tumulong. Kilala siya ng mga pulis. Madalas siyang hinga ng tulong sa mga komplikadong kaso dahil sa kanyang galing sa pag-analisa ng mga bangkay. Sige, susuriin ko ang kondisyon ng mga biktima, kalmado niyang sabi. Ang hindi nila alam, siya ang utak ng trahedya. Tumango si Major Santos. Gawin mo iyan sa lalong madaling panahon. Gusto kong malaman ang buong pangyayari. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Armando bago lumapit sa bangkay ni Mang Roberto. Gamit ang rubber gloves, nagkunwari siyang nagsasagawa ng pagsusuri. Sa kanyang isipan, halos matawa siya. Walang sinumang naghihinala sa kanya. Lahat sila ay umaasa sa kanya para malutas ang katotohanan. Ngunit may isang bagay na bahagyang bumabagabag sa kanya. Sa labas ng bahay, hindi pa natatagpuan si Clara. Hinahanap pa rin siya ng mga pulis sa bawat sulok, ngunit wala ang bangkay ng panganay na anak. Alam na alam ni Armando kung bakit. Hindi niya tuluyang pinatay si Clara ng gabing iyon.
Pinatulog niya lamang ang dalaga at ngayon ay itinatago sa isang lihim na lugar. Para sa kanya, si Clara ay isang pag-aari na hindi dapat mahawakan ng sinuman. Habang nagsusulat ng kunwaring tala, bumulong si Armando sa kanyang sarili. Tingnan mo, Clara. Lahat sila ay abala sa paghahanap ng salarin. Ang hindi nila alam, ang salarin ay nasa gitna nila at ikaw lang ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Sa labas ng bahay, mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang mga mamamahayag at ang mga kamera ng telebisyon ay nagre-record ng sitwasyon. Sa loob ng ilang oras, ang buong Lucena ay nagimbal. Ang simpleng bahay na iyon ay naging piping saksi sa isa sa mga pinakamalagim na trahedya sa kasaysayan ng lungsod. At ang masaklap, ang taong pinagkakatiwalaan nilang maghanap ng katotohanan ay ang tunay na halimaw. Kinagabihan, ang himpilan ng pulisya ng Lucena ay punong-puno ng tensyon. Tambak ang mga papeles sa mesa ng mga investigador, walang tigil ang pagring ng telepono, at ang mga mukha ng mga pulis ay pagod na pagod. Ang kaso ng pagpatay sa pamilya de la Cruz ay naging sentro ng atensyon ng media. Nag-aabang ang mga mamamahayag sa labas ng himpilan, naghahanap ng pagkakataong makakuha ng bagong impormasyon. Nakatayo si Major Santos sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga pangalan, oras, at posibleng takbo ng mga pangyayari. Hawak niya ang isang marker, ngunit paikot-ikot lang ito sa kanyang mga daliri, walang maisulat. Kailangan nating mahanap ang salarin sa lalong madaling panahon, mariin niyang sabi sa kanyang grupo. 6 na biktima, kasama na ang mga bata. Humihingi ng sagot ang publiko. Walang puwang para sa pagkakamali. Isang batang investigador, si Istatlo David Garcia, ang nagtaas ng kamay. Sir, posible po bang pagnanakaw ang motibo? May mga nawawalang gamit sa bahay. Umiling si Major Santos. Natingnan ko na ang unang ulat. May ilang nawawalang gamit, pero ang paraan ng pagpatay ay hindi tumutugma sa motibo ng pagnanakaw. Ito ay mas personal, mas planado. Natahimik ang silid. Alam ng lahat na ang kasong ito ay hindi ordinaryong krimen. Mayroong kalupitan na mahirap tanggapin ng isipan. Bumukas ang pinto. Pumasok si UC. Armando, nakasuot ng kanyang puting coat, dala ang folder ng resulta ng paunang pagsusuri. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Ang kanyang presensya ay laging nagbibigay ng otoridad dahil kilala siyang isang henyo sa larangan ng forensics. Pasensya na kung nahuli ako, kalmado niyang sabi. Katatapos ko lang magsagawa ng karagdagang pagsusuri sa morgue. Tumango si Major Santos. Ano ng resulta, Doc? Binuksan ni Armando ang folder at nagsalita sa walang emosyong boses. Ang 6 na biktima ay nagtamo ng mga saksak sa mahahalagang bahagi ng katawan. May mga senyales na mabilis silang pinatay ng hindi nakapanlaban. Ang mga batang biktima, karamihan ay namatay habang natutulog. Umugong ang bulungan sa silid. Ang ilang investigador ay napayuko, hindi makayanan ang kanilang naririnig. Ang mas malala, patuloy ni Armando, may indikasyon na sinadyang kunin ang ilang bahagi ng katawan ng mga biktima. Nakakita ko ng mga tira-tirang piraso na hindi tumutugma sa kumpletong katawan. Hindi ito basta-bastang pagputol. Alam ng salarin kung aling bahagi ang kanyang kukunin. Minasahe ni Major Santos ang kanyang sentido. Ibig sabihin, ang salarin ay may kaalaman sa medisina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Armando. Possible. Maayos ang mga hiwa, hindi basta-basta. Kung ako ang tatanungin, ang salarin ay may background sa medisina, o kaya naman ay pinag-aralan niya ito ng mabuti. Ang pahayag na iyon ay seryosong itinala ng mga investigador. Walang sinumang naghinala na ang taong nagsasabi ng mga salitang iyon ay siya mismong nagtatakip ng sarili niyang mga bakas. Sa kanyang kalooban, si Armando ay nakakaramdam ng kasiyahan. Nagtagumpay siyang ituro ang hinala sa isang malabong direksyon na nag-udyok sa mga pulis na maghanap ng isang estrangherong may kaugnayan sa medisina. Samantalang ang salarin ay nakatayo mismo sa kanilang harapan. Ngunit ang kanyang kapanatagan ay ginugulo ng isang bagay, si Clara. Hindi pa rin nahahanap ng pulisya ang katawan ng panganay na anak. Biglang tumitig si Major Santos kay Armando. Doc, isang bagay ang gumugulo sa isip ko. Sa 6 na miyembro ng pamilya de la Cruz, 5 lang ang kumpirmado naming bangkay.
Si Clara, ang panganay, ay hindi matagpuan. Sa tingin mo, posible bang tuluyan nang nawala ang kanyang katawan? Saglit na napigil ni Armando ang kanyang hininga, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Possible. Maaaring isinama siya sa pagluto o itinapon sa ibang lugar. Malinaw na may kakaibang obsesyon ang salarin sa pamilyang ito. Sa kanyang isipan, bumulong siya, pag-aari kita, Clara. Hinding-hindi ka nila mahahanap na kasama ako. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Armando mula sa himpilan ng pulisya. Malamig ang hangin, ngunit may malamig na pawis na dumaloy sa kanyang sentido. Alam niyang habang tumatagal ang kaso, mas malaki ang panganib na siya ay mabuking. Sa labas ng gate, 12 ng mamamahayag ang nag-uunahan na makapanayam ang sinumang lumalabas. Kumikislap ang mga kamera, nakaamba ang mga mikropono. Ang ilan ay tinawag pa ang kaso bilang pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan ng Lucena. Naglakad si Armando na nakayuko, dumaan sa gitna ng mga tao nang walang imik. Alam niyang ang bawat kislap ng kamera ay maaaring maging isang espadang may dalawang talim, maaari siyang protektahan ng kanyang imahe bilang isang dalubhasang doktor, ngunit maaari rin itong maging ebidensya kung magkakamali siya. Nang gabing iyon, hindi siya dumiretso sa kanyang bahay. Nagtungo siya sa isang lumang bahay sa gilid ng lungsod kung saan niya itinatago si Clara. Madilim ang silid, tanging isang maliit na ilaw ang nagsisilbing liwanag. Si Clara ay nakatali sa isang upuan. Namumutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiyak. Pagpasok ni Armando, tinitigan siya ni Clara nang may takot na may halong galit. Bakit mo to ginawa? Bakit kailangang mamatay ang pamilya ko? Lumapit si Armando, lumuhod at matamang tinitigan si Clara. Dahil mahal kita. Dahil sa ganitong paraan mo lang maiintindihan na hindi ka makakatakas sa akin. Tumulo ang luha ni Clara, ngunit ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagkakamali ka, Armando. Hindi ganito ang pag-ibig. Isang araw, malalaman din nila kung sino ka. Hindi ka makakapagtago magpakailanman. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Armando nang mas malalim kaysa sa kutsilyong ginamit niya kagabi. Ngunit sa halip na magalit, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hayaan nating panahon ang sumagot niyan, Clara. Sa ngayon, kailangan mo lang matutunang mahalin ako dahil isinakripisyo ko na ang lahat para sa iyo. Sa di kalayuan, muling narinig ang sirena ng pulis. Patuloy ang investigasyon, dahan-dahang lumalapit sa katotohanang sinusubukang itago ni Armando. At sa gitna ng kadiliman, isang maliit na pagkakamali na kanyang iniwan sa crime scene ang nagsisimula ng magparamdam, naghihintay ng tamang oras para hilahin siya sa bingit ng pagkawasak. Ang gusali ng forensic sa Lucena General Hospital ay napuno ng matapang na amoy ng formalin. Sa isang laboratorio, pinagmamasdan ni S. David Garcia ang ilang garapong salamin na naglalaman ng mga sample na kinuha mula sa crime scene. Katatapos niya lang itala ang mga datos ng isang maliit na bagay ang pumukao sa kanyang pansin. Hindi ito lamang loob, hindi rin dugo, kundi isang maliit na plastik na nakadikit sa ilalim ng kaldero ng nilagang natagpuan sa kusina. Sa loob nito, may natitirang mga pampalasa na kulay tsokolate. Bakit mag-aabala ang salarin na lutuin ang karne, tapos mag-iiwan ng rekado? Bulong ni David, kumunot ang noo. Dinala niya ang sample sa chemistry analysis section. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang resulta. Isang kakaibang halo ng mga rekado. Mayroong isang partikular na uri ng paminta at pinatuyong dahon ng laurel na may tiyak na ratio na bihirang gamitin ng karaniwang tao. Napakunot noo si David. May naalala siya. Ikinuwento minsan ng kapitbahay ng mga biktima, si Aling Nena, ang tungkol sa isang espesyal na recipe ng nilaga na minana pa raw ng yumaong ina ni Eve. Armando. Ayon sa kwento, ang halo ng rekadong iyon ay tanging mga malalapit na kamag-anak at matatandang kapitbahay lang sa kanilang probinsya ang nakakaalam. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa katawan ni David. Mabilis niyang isinara ang folder at agad na nagulat kay Major Santos. Samantala, sa himpilan ng pulisya, muling tumindi ang tensyon. Lalong naging agresibo ang media sa pag-ulat tungkol sa trahedya. Ang mga headlines sa telebisyon ay naglalakihan, brutal na pagpatay sa Lucena, isang pamilya, 6 na biktima.
Pulisya, hinahanap pa rin ang misteryosong salarin. Nakatayo si Major Santos habang nakatitig sa whiteboard. Pagod na ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na umiikot ang kanyang isipan. Nawawalan tayo ng direksyon. Lahat ng saksi ay nagsasabing walang malaking kaaway ang pamilya de la Cruz. Kailangan nating makahanap ng butas. Pumasok si Istatlo David Garcia, dala ang isang folder na naglalaman ng resulta mula sa laboratorio. Sir, mayroon po akong ulat. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. May natuklasan po ako sa tirang rekado sa kaldero. Ikinumpas ni Major Santos ang kanyang kamay. Ipaliwanag mo. Inilapag ni David ang folder sa mesa. Hindi po ito ordinaryong rekado. Kakaiba ang halo ng mga pampalasa. Matapos kong alamin, ang recipe na ito ay kapareho ng recipe ng nilaga ng yumaong ina ni Izzy. Armando. Natahimik ang buong silid. Nagkatinginan ang ilang pulis. Ang pangalang iyon ay hindi bago sa kanila. Si Ilche. Armando ang taong tumutulong sa investigasyon mula pa sa simula. Kumunot ang noo ni Major Santos. Sigurado ka ba, David? Opo, sir. Nakakuha ako ng karagdagang impormasyon mula kay Aling Nena. Sinabi niya na madalas daw ikwento ni Aling Elena ang tungkol sa espesyal na recipe ng nilagang iyon kapag nagkakausap sila. At ang tanging nakakaalam ng eksaktong halo ng rekadong iyon ay ang pamilya lamang ni Armando. Matagal na natahimik si Major Santos. Tinitimbang niya ang sitwasyon. Si Armando ay isang respetadong kasamahan, isang dalubhasa na hindi mabilang ang naitulong. Ngunit ang paunang ebidensyang ito ay masyadong malakas para baliwalain. Huwag tayong padalos-dalos, sabi niya sa wakas. Hindi tayo pwedeng mag-akusa ng walang matibay na basehan. Pero simula ngayon, bantayan ninyo ang bawat kilos ni Armando. Huwag ninyong ipapahalata na pinaghihinalaan natin siya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Ilse. Armando ay nasa lumang bahay kung saan niya ikinulong si Clara. Naghahanda siya ng simpleng pagkain para sa dalaga, isang mangkok ng lugaw at isang baso ng tubig. Nakatali pa rin si Clara sa upuan. Gusot ang kanyang damit, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Armando. Hanggang kailan mo ako pahihirapan dito? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Armando. Hindi ito pagpapahirap, Clara. Pinoprotektahan lang kita mula sa mundo. Hindi nila naiintindihan ang pag-ibig ko sa iyo. Pag-ibig, dumura si Clara sa sahig. Pinatay mo ang pamilya ko, Armando. Hindi yan pag-ibig, sakit yan. Saglit na nanlamig ang ekspresyon ni Armando. Ngunit huminga siya ng malalim, pinipigilan ang emosyon. Maiintindihan mo rin balang araw. Lahat ng ginawa ko ay para lang makasama kita magpakailanman. Napayuko si Clara, pinipigilan ang pag-iyak. Sa kanyang puso, ipinagdarasal niyang mahanap na siya ng mga pulis. Kinabukasan, bumalik si Armando sa himpilan ng pulisya na tila walang nangyari. Nagdala siya ng karagdagang ulat, nagkukunwaring abala sa kanyang tungkulin. Lahat ay gumagalang sa kanya, maliban kay Major Santos na nagsimula ng magmasid sa kanya ng may pagdududa. Habang nagaganap ang pulong, pinansin ni Major Santos ang bawat kilos ni Armando, ang paraan ng paghawak niya sa folder, ang paraan ng pag-iwas niya sa usapan tungkol sa kaldero ng nilaga. Lahat ay kahina-hinala. Doc, biglang sabi ni Major Santos, gusto kong malaman ang opinyon mo. Bakit kaya niluto pa ng salarin ang karne ng biktima? May partikular ba itong kahulugan? Napigil ni Armando ang kanyang hininga sa loob ng isang segundo, ngunit agad siyang sumagot sa kalmadong boses. Gusto ng salarin na alisin ang mga bakas. Sa pagluto ng karne, umaasa siyang mahihirapang kilalanin ang mga bahagi ng katawan. Ito ay isang matinding paraan, ngunit epektibo. Lohikalang sagot, ngunit lalong tumalim ang titig ni Major Santos. Alam niyang tanging isang taong lubos na nakakaintindi sa proseso ang makakapagpaliwanag ng ganoon kadetalye. Sa kanyang isipan, determinado si Major Santos, huhubaran kita ng maskara, Armando. Ang maliit na pagkakamaling iyon ang magiging daan patungo sa katotohanan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Armando sa kanyang bahay, binuksan niya ang isang maliit na drawer kung saan niya itinatago ang kanyang kwaderno.
Nakasulat doon ang lahat ng detalye ng pagpaplano ng pagpatay, kasama na ang tala ng mga rekadong ginamit niya sa pagluto. Ngunit nang hindi niya namamalayan, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog sa sahig nang isara niya ang kwaderno. Dinala ito ng hangin malapit sa pinto, at mula sa maliit na siwang, isang sinag ng ilaw mula sa poste ang tumama sa mga salitang nakasulat dito. Recipe ng nilaga ni nanay, huwag kalimutan ang paminta at laurel. Isang maliit na ebidensya na balang araw ay babalik sa kanya. At sa himpilan ng pulisya, inihahanda na ni Major Santos ang susunod na hakbang. Ipasuri ang ihigi sa natirang rekado para kumpirmahin ang koneksyon nito sa pamilya ni Armando. Ang mga bakas ay unti-unting lumilinaw. Ang maskara ng doktor ay dahan-dahan nang nabibitak. Muling bumuhos ang ulan sa Lucena ng gabing iyon. Ang malakas na tunog ng tubig na bumabagsak sa yero ng bahay na may police line ay lumikha ng isang nakakakilabot na kapaligiran. Sa loob ng silid ng investigasyon, nakatayo si Major Santos, pinagmamasdan ang malaking board na puno ng mga larawan ng mga biktima, mga piraso ng ebidensya, at mga linyang nagdudugtong na tila isang masalimuot na sapot ng gagamba. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Para tayong humahabol sa isang multo, bulong niya. Lahat ng ebidensya ay tila malinaw, ngunit ang salarin ay parang alam kung paano palabuin ang lahat. Si Tatlo David Garcia, ang batang investigador na aktibo sa kaso mula pa sa simula, ay lumapit dala ang pinakabagong resulta mula sa laboratorio. Inabot niya ito kay Major Santos na may pag-aalinlangan. Major, may kakaiba po. Ang resulta ng fingerprint test sa kaldero ay nagpapakita ng isang bakas na nasa database na pala. Huminto siya sandali, tinitigan ang kanyang hepe ng may kaba. Kay UFC. Armando po yun. Natahimik ang buong silid. Lahat ng tingin ay napunta kay David. Ang pangalang iyon ay hindi bago. Si Yuchi. Armando ang forensic expert na nakikipagtulungan sa kanila sa maraming kaso. Kilala siyang matalino, masusi at madalas ituring na bayani sa likod ng mga eksena. Napigil ni Major Santos ang kanyang hininga. Sigurado ka bang walang pagkakamali? Si Armando na tumutulong sa atin. Tumango si David kahit puno ng pagdududa ang kanyang mukha. 3 beses ko na pong sinuri. Imposibleng magkamali. Samantala, si Iusei. Armando ay nakaupo sa kanyang opisina na puno ng mga folder ng autopsy at amoy ng formalin. Dahil sa ulan, nanlalabo ang salamin ng bintana, ngunit siya ay tila kalmado. Hawak niya ang isang lumang kwaderno. Ang mga pahina nito ay puno ng maliliit na sulat na parang recipe. Hindi recipe ng pagkain, kundi mga medical notes na maihalong kakaibang mga simbolo. Mabilis niyang isinara ang kwaderno nang makarinig ng katok. Isang nurse ang pumasok. Doktor, eto na po yung hiningi ninyo. Ngumiti si Armando at kinuha ang folder. Salamat. Pwede ka nang umalis? Nang magsara ang pinto, nawala ang kanyang ngiti. Mayroong isang bigat sa kanyang mga mata, isang lihim na mapanganib. Sa himpilan, isang emergency meeting ang idinaos. Nag-aalangan ang ilang senior na investigador na direktang pagbintangan si Evie. Armando. Parte siya ng atin. Kung hindi dahil sa kanya, maraming kaso ang hindi malulutas, sabi ng isa sa kanila. Ngunit iginiit ni Major Santos, dahil parte siya ng atin, dapat tayong mag-ingat. Kung totoo ngang siya ang salarin, ibig sabihin mayroon siyang access para manipulahin ang ebidensya. Kaya pala lahat ng bakas ay tila malabo. Sumabat si David. At isa pa po, yung recipe ng nilaga. Matapos kong suriin, ang mga rekado ay kapareho ng recipe ng pamilya ng ina ni Armando. Nakahanap ako ng tala mula sa isang matandang kapitbahay na nagsabing tanging ang pamilya lang nila ang gumagamit ng ganoong halo. Lahat ay natahimik. Ang katotohanang iyon ay hindi na isang pagkakataon lamang. Habang lumalalim ang gabi, hindi makatulog si David. Nagpasya siyang mag-isang maglakad patungo sa bahay ng mga biktima. Kahit may police line pa, mayroon siyang access. Dala ang isang flashlight, maingat siyang pumasok, sinusuri ang mga sulok na maaaring nakaligtaan. Nang itutok niya ang ilaw sa kusina, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, isang gasgas sa sahig malapit sa kalan. Lumuhod siya at napansin na hindi ito ordinaryong gasgas.
Ang hugis nito ay parang isang simbolo. Kinuhanan niya ito ng litrato. Hindi ito basta gasgas, may mensahe dito, bulong niya. Nang tatayo na sana siya, narinig niya ang pag-ingit ng pinto. Agad siyang lumingon, kumakabog ang dibdib. Ngunit walang tao. Isang anino lang mula sa bintana na gumalaw dahil sa liwanag ng kidlat. Kinabukasan, iniulat ni David ang kanyang natuklasan kay Major Santos. Matagal na tinitigan ng hepe ang larawan ng gasgas. Hindi ito nagkataon. Nakita ko na ang simbolong ito sa isang lumang kaso. Isang kaso ng pagpatay sa ibang probinsya, isang kaso na hinawakan din ni Izzy. Armando. Lalong kumabog ang dibdib ni David. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magdugtong-dugtong. Obsesyon, paghihiganti at ngayon, isang misteryosong simbolo na lumitaw sa iba't ibang kaso. Tinitigan ni Major Santos si David. Kailangan nating mag-ingat. Kung si Armando nga ang salarin, hindi lang siya isang mamamatay tao. Isa siyang dalubhasa na alam kung paano kontrolin ang laro. Nang hapong iyon, sa kanyang bahay, nagsalang si Ilse. Armando ng isang maliit na kaldero sa kalan. Habang kumukulo ang tubig, umalingasaw ang amoy ng mga rekado. Tinitigan niya ang singaw na may blankong ekspresyon at bumulong, hinding-hindi nila maintindihan. Lahat ng ito ay para sa isang pag-ibig na tinanggihan, para sa isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang mainit na singaw ay bumalot sa kanyang mukha, na para bang isang kurtina sa pagitan ng tunay na mundo at ng madilim na mundong kanyang nilikha. Maulap pa rin ang kalangitan ng Lucena nang magpasya si David na puntahan ang bahay ni Izzy. Armando. Kahit wala pang opisyal na utos mula kay Major Santos, itinulak siya ng kanyang kutob. Pakiramdam niya na ubusan na sila ng oras. Ang bahay ni Armando ay nasa isang tahimik na subdibisyon. Maayos at malinis, ngunit para kay David, ito ay isang kuta ng misteryo. Kumatok siya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Si Ilse. Armando ay lumabas na nakapambahay, may manipis na ngiti sa labi. David, naparito ka. Anong sadya mo? Napalunok si David. Ang ngiting iyon ay masyadong kalmado para sa isang taong ang fingerprint ay natagpuan sa crime scene. Gusto ko lang po sanang magtanong ng ilang karagdagang bagay, Doc, tungkol sa kaso. Kalmadong tumango si Armando at pinapasok siya. Pagpasok ni David, sumalubong sa kanya ang amoy ng rekado. Nakita niya ang isang malaking kaldero sa kusina na umuusok. Huwag kang mag-alala, sabi ni Armando, nagluluto lang ako ng nilaga. Malamig kasi ang panahon, di ba? Pilit nang umiti si David. Opo. Ngunit sa kanyang isipan, ang amoy na iyon ay masyadong pamilyar. Umupo sila. Doc, gusto ko lang pong kumpirmahin kung kilala ninyo ang pamilya de la Cruz bago ang kaso. Diretsong tumingin si Armando. Kilala ko ang panganay na anak, si Clara. Naging pasyente ko siya. Yun lang. Pasyente. Ngumiti si Armando. Nagpakonsulta siya tungkol sa kalusugan ng kanyang ina. Tumulong lang ako. Walang espesyal. Ngunit ang kanyang boses ay masyadong kontrolado. Sa himpilan, hindi mapakali si Major Santos. Alam niyang matigas ang ulo ni David. Kung magkamali ng hakbang si David, maaaring mahalata ni Armando ang kanilang hinala at sirain ang lahat ng ebidensya. David, huwag kang padalos-dalos, bulong niya sa sarili. Sa bahay ni Armando, lalong tumitindi ang usapan. Doc, nakakita kami ng isang simbolo sa sahig ng kusina. Alam niyo po ba ang ibig sabihin noon? Nagbago ang tingin ni Armando. Simbolo? Baka nagkataon lang. Ang mga lumang bahay ay madalas may mga kakaibang marka. Napigil ni David ang kanyang hininga. Alam niyang nagsisinungaling si Armando. Ang simbolong iyon ay kapareho ng nasa lumang kaso na hinawakan din niya. Habang tumitindi ang tensyon, may narinig silang maliit na pagsabog mula sa kusina. Mabilis na tumayo si Armando. Pasensya na, kumukulo na pala ang niluluto ko, sabi niya. Nang umalis si Armando, sumilip si David. Nakita niya itong hinahalo ang nilaga, at muling umalingasaw ang amoy ng rekado. Sa pagkakataong ito, sigurado na si David,
ang halo ng rekadong iyon ay kapareho ng naamoy niya sa crime scene. Nang magpaalam na si David, inihatid siya ni Armando sa pinto. Bago siya umalis, bumulong si Armando, minsan, ang tinanggihang pag-ibig ay nakakabaliw. Huwag sanang mangyari sa'yo yan, David. Kumabog ng malakas ang dibdib ni David. Ang mga salitang iyon ay parang isang banta. Lumingon siya at nakita ang nakakatakot na lalim ng obsesyon sa mga mata ni Armando. Paglabas niya, agad niyang tinawagan si Major Santos. Major, alam na niya. Sigurado akong hindi lang siya sangkot, siya ang utak ng lahat. Huwag kang padalos-dalos, sagot ni Major Santos. Kumuha ka ng mas matibay na ebidensya. Nagtiimbagang si David. Opo, Major. Pero sigurado akong malapit nang maubos ang oras natin. May inihahanda siya. Sa loob ng kanyang bahay, isinara ni Armando ang pinto. Kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno at iginuhit ang kakaibang simbolo. Bumulong siya, isa-isa silang babagsak hanggang sa maintindihan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Katatapos lang ng ulan nang bumalik si David sa himpilan. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ang imahe ng kalmadong ngiti ni Izzy. Armando ay hindi maalis sa kanyang isipan. Major, sabi ni David, hindi na ako makapaghintay. Alam ni Armando na pinaghihinalaan ko siya. Kung magpapabagal tayo, buburahin niya ang lahat ng bakas. Huminga ng malalim si Major Santos. Naiintindihan ko, David. Pero alam mo ang proseso. Hindi natin basta-basta mapapasok ang bahay niya nang walang search warrant. Inilabas ni David ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ng simbolo. Ang simbolong ito, Major. Itinugma ko sa lumang archive. May kaso ng pagpatay sa Batangas ilang taon na ang nakalipas. Ang biktima ay niluto rin sa isang kaldero at sa crime scene, natagpuan din ang parehong simbolo. Hindi nahuli ang salarin. At sino ang forensic expert na humawak sa kasong iyon? Si Armando. Natahimik si Major Santos. Sa wakas, sinabi niya, sige, susubukan kong ayusin ang warrant. Pero David, huwag kang gagawa ng anuman ng mag-isa bago tayo opisyal na kumilos. Tumango si David, ngunit sa kanyang puso, mayroon na siyang ibang plano. Nang gabing iyon, nagpasya siyang bumalik sa bahay ni Armando. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumatok, kundi dumaan sa bakod sa gilid. Madilim ang bahay, tanging ilaw lang sa terasa ang nakabukas. Maingat siyang lumapit sa bintana ng opisina. Mula sa siwang ng kurtina, nakita niya si Armando na nagsusulat sa kanyang kwaderno. Biglang tumayo si Armando na para bang naramdaman niyang may nagmamasid. Mabilis na yumuko si David, dumikit sa pader, kumakabog ang dibdib. Nang muling tumahimik, nakahanap si David ng isang pinto sa gilid na hindi nakalock. Pumasok siya. Muling sumalubong sa kanya ang amoy ng rekado. Ang lahat ng gamit ay sobrang ayos, na para bang walang normal na buhay na nagaganap doon. Pumasok siya sa opisina, binuksan ang isang drawer, at natagpuan ang isang tumpok ng mga litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga litrato ni Clara. May mga luma, may mga kuha sa kampus, at may mga kuha habang siya ay naglalakad sa kalsada. Lahat ay nakaayos sa isang album na parang isang personal na koleksyon. Hindi na lang ito ebidensya, obsesyon na ito, bulong niya. Nang isasara na niya ang album, nakarinig siya ng mga yabag mula sa kusina. Mabilis niyang itinago ang album sa ilalim ng kanyang jacket at nagtago sa isang malaking aparador. Bumukas ang pinto. Mula sa siwang, nakita ni David si Armando na pumasok dala ang isang maliit na kaldero. Inilagay niya ito sa mesa at binuksan. Umalingasaw ang amoy ng karneng maihalong rekado. Umupo si Armando, matagal na tinitigan ang singaw at bumulong, Clara, kung tinanggap mo lang sana ako, hindi na sana kailangang mangyari ang lahat ng ito. Halos lumabas si David para sugurin siya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naghintay siya ng pagkakataon. Pagkalipas ng ilang minuto, muling lumabas si Armando. Mabilis na lumabas si David mula sa aparador at sinilip ang laman ng kaldero. Isang kulay kapeng sabaw, mga piraso ng karne, at isang bagay na nagpainit sa kanyang mga mata, isang maliit na silver na pulseras na may inisyal na Nakilala niya ang pulseras na iyon mula sa mga litrato ni Clara.
Walang sinayang na oras, lumabas si David at agad na tinawagan si Major Santos, nanginginig ang boses. Major, nakahanap ako ng matibay na ebidensya. Si Armando nga. Itinatago niya ang mga litrato ni Clara at nakita ko ang pulseras ng biktima sa loob ng kaldero niya. Bumalik ka na agad. Huwag ka nang gagawa ng anuman ng mag-isa. Bukas ng umaga, opisyal na tayong kikilos, mariing sagot ni Major Santos. Tumango si David, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang baka huli na ang bukas. Sa kanyang bahay, nakatayo si Armando sa harap ng salamin. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kabaliwan. Hinaplos niya ang salamin at bumulong, nagsisimula na silang maghinala, pero ang laro ay kasisimula pa lang. Sumikat ang araw sa Lucena, ngunit ang himpilan ng pulisya ay puno ng tensyon. Ang search warrant para sa bahay ni Ilse Armando ay napirmahan na. Isang special team ang naghahanda. Hindi natin dapat maliitin ang target na ito, sabi ni Major Santos. Hindi siya ordinaryong kriminal. Alam niya ang bawat hakbang natin. Maging focus at huwag padalos-dalos. Nakatayo si David sa kanyang tabi, nag-aalab ang mga mata. Hindi siya natulog, ginugulo pa rin ang imahe ng pulseras ni Clara. Major, kung pwede po, gusto kong sumama. Tumango si Major Santos. Pero manatili ka sa likod. Tandaan, kailangan natin siyang mahuli ng buhay. Nang umagang iyon, isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ang nagtungo sa bahay ni Armando. Pagdating doon, pinalibutan nila ang buong lugar. Buksan ang pinto. Pulis, sigaw ng isang miyembro. Walang sagot. Matapos ang 3 babala, sinira ang pinto. Mabilis na pumasok ang team, ngunit ang natagpuan nila ay isang bahay na walang tao. Pumasok si David, humihingal. Ang amoy ng rekado ay naroon pa rin, ngunit wala si Armando. Sa opisina, wala na rin ang kwadernong nakita niya kagabi. Alam niyang darating tayo, bulong ni David. Sinuri ni Major Santos ang paligid. Tumakas siya, pero imposibleng walang bakas. Sa isang hidden drawer, natagpuan nila ang isang sobre na naglalaman ng mga pinagpiraso-pirasong litrato ng pamilya de la Cruz. Ang bawat piraso ng litrato ni Clara ay may pulang guhit. Nag-iwan siya ng mensahe, sabi ni David. Gusto niyang malaman natin na totoo ang obsesyon niya. Ang mas nakakatakot, sa dingding ng kusina, natagpuan ang parehong simbolo na iginuhit gamit ang isang matulis na bagay na parabang sinadyang iwan para hamunin sila. Pinaglalaruan niya tayo, sabi ni Major Santos. Samantala, sa isang murang motel sa gilid ng lungsod, nakaupo si Armando. Abala siya sa pagsusulat ng mga simbolo sa kanyang kwaderno. Mayroon siyang isang maliit na maleta na naglalaman ng mga scalpel, rubber gloves, at ilang rekado. Kung gusto nila akong habulin, ipapakita ko sa kanila kung gaano sila katanga, bulong niya. Sa himpilan, mainit ang pulong. Naisip ng ilan na nabigo ang raid. Ngunit iginiit ni David, naghahanda si Armando para sa susunod niyang hakbang. Kung hihinto tayo ngayon, maghahanap siya ng bagong biktima. Sa wakas, hinampas ni Major Santos ang mesa. Sapat na. Hindi na natin siya bibigyan ng puwang. Mag-focus tayo sa lahat ng taong malapit kay Clara. Hindi niya mapipigilan ang sarili. Lalabas din siya. Nang hapon, nakatanggap si David ng tawag mula sa isang impormante sa palengke. Sir, may nakita po akong kamukha ni Ilse Armando na bumili ng maraming rekado at karne. Agad na kumilos ang team, ngunit pagdating nila, wala na ang lalaki. Nakita ko po talaga siya kaninang tanghali, sabi ng tindero. Bumili siya ng maraming karne ng baka, tapos nagmamadaling umalis. Naramdaman ni David ang pagbilis ng kanyang dugo. May inihahanda si Armando. Nang gabing iyon, sa isang madilim na silid ng motel, muling nagsindi ng kalan si Armando. Muling umalingasaw ang amoy ng rekado mula sa isang malaking kaldero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang karne ang laman nito. Sa tabi nito, may isang maliit na kahon na naglalaman ng ilang personal na gamit ng mga biktima. Wala na roon ang pulseras ni Clara. Tumawa si Armando. Akala nila kaya nila akong hulihin. Sinusundan lang nila ang isang anino. Ako ang sumusulat ng kwentong ito.
Sa himpilan, nakatayo si David sa harap ng whiteboard. Tinitigan niya ang lumang litrato ni Clara at bumulong, "Pangako, tatapusin ko to. Hindi ko hahayaang manalo siya." Pumasok si Major Santos. "Bukas, sasalakayin natin ang lahat ng motel sa paligid. Sepat o lambat, makukulong din si Armando." Tumango si David, ngunit alam niyang si Armando ay isang dalubhasa na naghihintay ng tamang oras para sa kanyang huling hakbang. Madilim ang kalangitan ng Lucena ng gabing iyon. Bumuhos ang malakas na ulan, tinatakpan ang mga yabag ng special team ng pulisya na dahan-dahang gumagapang sa isang makitid na pasilyo ng isang lumang motel. Ayon sa intel, isang bisitang nagngangalang Easy Armando ang umupa ng isang silid sa ikatlong palapag. Kasama si David sa team. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Posisyon, handa, bulong ni Major Santos. 3, 2, 1. Sinira ang pinto. Mabilis na pumasok ang mga pulis, ngunit ang nakita nila ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Sa gitna ng silid, kalmadong nakaupo si Armando, nakasuot ng puting coat na may mga mansa ng dugo. Sa harap niya, isang malaking kaldero ang kumukulo. Ang amoy ng rekado na may halong lansa ng dugo ay pumuno sa silid. Hindi nagulat si Armando. Ngumiti pa siya. "Sa wakas, dumating din kayo. Hindi kayo naparito para hulihin ako, kundi para maging saksi." "Armando, itaas mo ang mga kamay mo," sigaw ni Major Santos. Ngunit tumayo si Armando at tinitigan si David. "Ikaw ang batang investigador na laging sumusunod sa akin. Ramdam ko ang galit mo. Naghahanap ka ng sagot, hindi ba?" Humakbang si David. "Sagutin mo ang isang bagay, Armando. Bakit mo pinatay ang pamilya de la Cruz? Bakit si Clara?" Tumawa si Armando. "Si Clara. Siya ang huling liwanag sa buhay ko. Minahal ko siya, pero inapakan niya ang pag-ibig na iyon. Alam mo ba ang pakiramdam na makita ang nag-iisang taong makakapuno sa'yo na pumipili ng iba? Hindi yan dahilan para pumatay ng isang buong pamilya." Umiling si Armando. "Nagkakamali ka. Hindi ako pumatay dahil sa paghihiganti. Pumatay ako para maging isa kami. Gusto kong laging nasa akin si Clara sa bawat hininga ko. At ano ang pinakamagandang paraan kundi ang lutuin siya para maging bahagi ng katawan ko?" Ang mga salitang iyon ay nagpaduwal sa ilang pulis. "Itigil mo na ang kalokohan mo, Armando," sigaw ni Major Santos. Ngunit kinuha ni Armando ang isang scalpel. "Huwag kayong lalapit. Kung susugod kayo, gagawin kong huling piging ang gabing ito." Tinitigan siya ni David. "Kung gusto mo talagang maalala, bakit ka nagtatago sa likod ng mga simbolo at lutuin? O duwag ka lang talaga, Armando?" Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Armando. Itinutok niya ang scalpel kay David. "Ang recipe na ito, turo niya sa kaldero, ay pamana ng aking ina. Itinuro niya na ang pag-ibig ay hindi dapat pakawalan kundi ikulong. Iniwan ako ng ina ko, tinanggihan ako ni Clara, lahat ng babae ay iniiwan ako. Pero hindi ngayon." Biglang sumugod si Armando. Mabilis na umiwas si David. Naghanda ng bumaril ang ibang pulis, ngunit pinigilan sila ni Major Santos. Huliin ng buhay. Nagsimula ang isang marahas na laban. Ginawang panangga ni David ang isang upuan habang si Armando ay sumusugod ng may nakakagulat na bilis. "Ramdamin mo ang pagdurusa ko, David," sigaw ni Armando. Sa wakas, nagawang hampasin ni David ang kamay ni Armando hanggang sa mabitawan nito ang scalpel. Bumagsak sila sa sahig, nagpagulong-gulong. Isang malakas na suntok mula kay David ang nagpatumba kay Armando. Agad siyang pinusasan. Ngunit hindi nanlaban si Armando. Tumawa siya ng malakas, isang nakakatakot na tawa. "Akala ninyo nanalo kayo? Hindi. Ang recipe na ito ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Pinigilan ninyo lang ang katawan ko, hindi ang isipan ko." Nang buksan ang kaldero, umalingasaw ang masangsang na amoy. Sa loob nito, mga piraso ng karne na may kasamang isang maliit na gintong pulseras, ang pulseras ni Clara. Tinakpan ni David ang kanyang mukha, hindi makayanan ang nakikita. Tumulo ang kanyang mga luha, may halong galit at ginhawa. Tinapik siya ni Major Santos.
Nagawa mo ng maayos, anak. Habang inilalabas si Armando, huminto siya at tinitigan si David, may manipis na ngiti sa labi. Nanalo ka man ngayong gabi, pero sa tuwing makakaamoy ka ng nilaga, maaalala mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni David. Ngunit tinitigan niya ito ng malamig. Hindi, Armando. Tanging si Clara lang ang maaalala ko bilang isang biktima, hindi bilang pag-aari mo. Muling tumawa si Armando bago isinakay sa sasakyan. Hindi pa tumitila ang ulan nang umalis ang konvoy ng pulisya. Nakatayo si David sa gitna ng ambon, nakatingin sa madilim na kalangitan. Kahit natapos na ang kasong ito, alam niyang ang anino ni Easy. Armando ay mananatili sa Lucena sa mahabang panahon.